Hi guys, welcome back to my channel. Ang tagal kong hindi nakapag-vlog guys. 3 months yung last na vlog ko kasi mga busy ako nung time na yon. And ngayon guys, itong vlog na to is a live update. So ayun, um, finally kinasal na po kami ng partner ko nung July this year. And yun, gusto ko lang i-share sa inyo guys. And ngayon, kagaya ng sinabi ko, itong video na to is live update. And now, dito namin napagpasyahan na dito muna sa Pinas tumira. So maraming magtatanong dyan, bakit di kayo sa US? Kasi from US yung partner ko guys, and siguro maraming magtataka, bakit di nyo pinili sa US? Maganda yung sa US, ganon. So guys, hindi naman porke is, di ba sa ibang, yes, maganda, maraming opportunity doon, pero dito muna namin decide na tumira kasi gusto niya dito sa Pinas. So iba-iba naman kasi yung tao guys, 'di ba? May iba na gusto doon, may iba na 'di ba sa ibang lugar din tumira. So yung husband ko gusto niya dito sa Pinas, mas gusto niya dito yung culture sa Pinas, ayan. And for me, mas gusto ko rin dito kasi syempre sa US guys, di naman, yes, madami opportunity doon, maraming, 'di ba, mas mabilis ka makaipon or what kapag masipag ka. Pero guys, ako din sa part ko, kasi nung um, umuwi kami dito sa Pinas last year, so galing akong Hong Kong guys, nag-work din ako doon. And syempre, hindi madaling manirahan sa ibang bansa. 'Di ba? Alam naman natin 'yan. So sa mga nakaranas diyan, hindi talaga madaling manirahan sa ibang bansa. Maraming adjustment, ayan. And yun, dahil almost 6 years po ako nagtrabaho sa Hong Kong and 2 beses lang ako nakauwi, and short vacation lang yun. As in, unang vacation ko before pandemic, 2018, ayan, umuwi lang ako nun for like 9 days. And then, ito yung pangalawang uwi ko is, yun yung pinakamahaba na 25 days, ayan, before namin napagpasyahan ng asawa ko ngayon na mag finally for good na dito sa Pinas. So yung asawa ko mas gusto niya dito kasi simple lang. So simple lang naman kasi yung asawa ko. And guys, take note po, hindi po lahat. Alisin na po natin yung mindset na kapag foreigner or kapag galing ibang lugar or bansa is mayaman. So yung partner ko po, hindi po siya mayaman. Ayan. And siguro tsaka na ko lang ikukwento kung 'di ba ano yung work niya or ano yung 'di ba saan kami kumukuha ng source of income, ganon. So eto guys, life update lang muna, and maybe sa susunod na video, ayan, i-share ko sa inyo kung saan namin kinukuha yung source of income. Lalo't ako guys, wala akong trabaho, so almost 8 months na guys na dito na kami sa Pinas. And ngayon itong tinitirahan namin is renta lang, but hopefully in the future makapagpatayo kami ng bahay in God's will. Ayan. So yung asawa ko mas gusto niya dito, mas prefer niya dito kasi syempre dito guys, yung cost of living kung compare mo doon sa kanila is dito talaga mababa kung i-compare mo sa pera nila. Pero syempre guys, kung dito yung source of income mo talaga hindi siya sapat, kung yung work mo is, alam mo yun, and syempre dahil nga ito yung first time namin na talagang um, tumira magkasama after namin kinasal or before kami kinasal guys, kasi nagsama kami ng 6 months. Simula nung umuwi kami, 6 months kaming nagsama before kami kinasal, and up till now, parang mag-8 months pa lang ganun. So 2 months pa lang kaming legally married. So yun guys, thankful ako kasi hindi, yung asawa ko ngayon is napaka-buti niya. Ayan. So, yun talaga yung pinapasalamat ko kahit hindi man siya, 'di ba? Kasi yung iba kasi ang mindset mayaman kapag foreigner po yung napangasawa. Pero sa partner ko naman, sa side ko naman, sobrang lucky ko na guys kasi syempre aside na kaya niya kaming buhayin ng anak ko, and mabait siya guys. Ayan. So nagtutulungan kami sa lahat ng bagay, and simple lang siya, walang kaarte-arte. Ayan. So, hindi niya, tinatrato niya ako ng mabuti. As in, ayan, mala princess, charot. So, yun naman yung pinaka-importante talaga, yung ugali. Hindi yung sa yaman, ganun. Siguro, pangalawa na lang yan. 'Di ba? Swerte mo kapag ganun yung naging asawa mo, na talagang may care sa'yo, ayan, na
alam mo yun, basta mabait, may respeto, mahal ka niya, di ka lulukuhin. Alam mo yun? So, yung confident ka na hindi ka talaga niya lulukuhin. So, ganun yung feeling ko sa aking asawa. Kahit hindi man siya mayaman. Ganun. Ganun yung talagang pinaka number one na gusto ko kapag nag-asawa ko. Yun yung iniisip ko noon. And, yun, dito kami sa Pinas. And then, siguro finally in the future, siguro in the future, ayan. Kasi, syempre, siya, tag, ah, gusto niya din bisitahin yung mga close friends niya doon, ayun. So, yung asawa ko, wala na po siyang parents. Both parents niya po is wala na. So, wala din siyang, meron siyang mga, ano doon, stepbrother, ganon. So, balak namin in the future, siguro, pumunta doon. Pero, syempre, kailangan po namin pag-ipunan niya ng mabuti dahil marami po kaming, ayan, maraming, kahit nandito tayo sa Pinas, marami tayong mga binabayaran. Syempre, nagre-rent din kami, so, tubig, kuryente, wifi. And then, wala po akong work kasi, um, gusto mo na naming sulitin na 'di ba magkasama kami, mag makilala mo na namin talaga yung isa't isa, gano'n. Kasi kaya naman niya kaming buhayin, kaya naman niya kaming suportahan. So depende talaga 'yon sa kung paano kayo mamuhay, kung gusto niyo ng ano, talagang marangyang buhay siyempre mas maganda talaga, mas mabilis makaipon kapag parehas kayong nagwo-work, ayan. So sa aming dalawa kasi depende naman din 'yan sa inyong mag-partner. Sa aming dalawa, parang sinusulit muna namin, walang pressure kung mag-work ako or hindi. Suportado niya ako kung mag-work ako o hindi, kung anong gagawin ko sa buhay ko. And pero now, gusto muna naming sulitin yung kami munang dalawa while waiting in the future or soon kung magkaroon kami ng anak, gano'n, na sarili naming dalawa. So, yun, masaya kami dahil, 'di ba, simple lang dito, guys. And then, 'di ba, lalo pag malayo kayo sa mga negative, mga gano'n, negative vibes, mga toxic na, alam mo yun, mga bagay-bagay. So, yun. And marami din kaming inaayos, guys, kasi nga, 'di ba, yung visa niya. So, December siya, last year, umuwi, sabay kami dito. So, lagi kaming nagpapa-extension ng visa niya. So, guys, so sa mga gustong magtanong dyan about sa visa extension or paano kami nag-apply, anong requirements, ayan, mag-comment kayo dyan sa baba, guys, kung gusto nyong malaman yon about sa visa. And now, guys, kasi yung visa niya is mag-expire next month, so kailangan namin pa-extension. Kasi, guys, magpa-process na rin kami ng 13A visa. So, yung 13A visa is yun po yung gusto mag-apply for probation na parang para maging ano ka na talaga dito, parang maging legal ka na dito, residente. So 1 year yun, guys, kung sakaling ma-approve ka sa 13A visa. So 1 year ibibigay sa'yo before ka ulit mag-apply ng for yung residency na talaga, kung hindi ako nagkakamali, kung yun ba yung tawag doon. And yun, kaso ano kasi yun, guys, depende kasi sa bilis ng process. And yun, 2 to 3 months daw yun. So, kailangan mo mag-update kapag nag-apply ka ng 13A visa, kapag after mo mapasa yon. Kaso, yung visa ng asawa ko is next month na may expire. So, kailangan naming mag-extend. So, depende yun sa inyo, guys. Kung ilang months kayo mag-extend. 2 months or 6 months, mga ganon. Pwede kayo mag-extend nun. So, sa mga gustong magtanong dyan, guys, ayan, mag-comment kayo dyan sa baba para maano natin, sagot ko yan next video. Ayan. So, yun. So, kailangan namin mag-extend ng visa before kami mag-process ng 13A. So, ang ibalak namin na mag-extend is 6 months na. So, before ma-end yung 6 months or 3 months before mag-end yung 6 months, ayan, doon na namin ipaprocess yung 13A visa niya para talagang hindi mapaso yung visa niya. And then, doon namin malalaman kapag na-approve siya sa 13A visa. So, yun, hopefully, ayan. So, gastos na naman yun, guys. So, ngayon talaga, maraming gastusin, ganon, pero part naman talaga yun ng, ano, diba? Part naman talaga yun sa araw-araw natin. May gastusin talaga. So, yun lang yung update namin ngayon, guys, and hopefully everything na yung plan namin in the future, in God's will, in God's, matupad namin yun. So, nag-iipon na rin kami paunti-unti na yun nga, makapagpatayo kami ng bahay in the future. Siguro, hindi pa sa ngayon, pero in the future, guys, let's see. And
yun lang yung life update namin ngayon. So, sa next video guys, kung may tanong kayo, ayan, mag-comment kayo guys sa baba at sasagutin natin yan. So, yun lang yan, simple lang yung ano namin dito guys, more on bahay lang kami, ayan. Kasi syempre magastos kapag lagi kayong labas ng labas. So, marami din kaming gastusin guys and marami din kaming binabayaran. And, yun, sa mga kapanood nito guys, thank you for watching for this video. Sana tapusin yung video guys, and please like and subscribe to my channel guys, and click the notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pang mga videos. And kung may mga tanong kayo guys, ayan, mag-comment kayo guys. So thank you for watching for this video. Bye!